Hello guys! Kumusta kayong lahat? I am Dave and I am the Kuripo Traveler. Ganito po ang aking cycle of traveling. Ta-travel, magtitipid sa travel para makapag-ipon para sa next travel. 'Di ba? Yan ang ating cycle of life as a traveler, as a Kuripo Traveler. So for today's video, i-share ko sa inyo yung aking naging expenses and budget sa aking recent Taiwan travel. So I hope makatulong ito kung kayo ay nangarap, nagplaplano, or bibiyahe papuntang Taiwan. Currently, as we speak, visa-free pa rin po ang Taiwan para sa mga Pilipino. So i-maximize natin itong privilege guys and opportunity na makabiyahe sa Taiwan because Taiwan is a really beautiful country. I think may ultimate tip guys para makatipid tayo sa travels natin. So research, plan, and book ahead. When I travel, I usually book prior to my trip. Nagbubook ako sa Klook ng different items and activities. And you can use my promo code guys, Dave Gino. So kung nagbago man yung promo code ko, i-comment ko lang din sa baba. Edit ko na lang sa baba yung promo code. Without further ado, here are my expenses. So number one, of course, the flight ticket. So yan laging pinakauna kong sinisecure, yung flight ticket. I make sure na magabang ng sale, ng mga piso sale, ng mga promo, ng different airlines kasi dito tayo makakatipid. Yung mga airlines natin dito sa Pilipinas, nag-anniversary yung mga yan every March. Tapos nagkakaroon sila ng mga double digit sale, for example, November 11 for the 11/11. So nagpiso sale yung Cebu Pacific for 11/11 and nakakuha na naman tayo ng ticket from that. Yung naging total cost natin for ticket ay 3,835. Yes, 3.8K lang po. Balikan na ito. Manila to Taipei, tapos Taipei to Manila. And wala akong baggage guys, kasi summer naman kami nagpunta. Hindi ko kailangan ng makakapal na damit. Tapos light packer lang talaga ako. So I didn't need to have check-in baggage for that trip. Matipid din ako sa damit. And share ko lang guys, kung kailangan nyo ng booking assistance, if you don't know how to book, I can assist you, but of course, with a fee. Okay, ipunin natin yung fee na yan para makapag-travel ulit. So you can just message me on Facebook kung gusto nyo ng booking assistance, etc. Number 2 na binubook ko after tickets ay of course yung accommodation. So I usually book via Agoda. So i-comment ko below yung link ng accommodation namin sa Taipei. And guys, may mga vlogs ako actually on our Taipei adventure pati sa naging accommodation namin sa Taipei. So ang pinakamagandang area or location, especially if it's your first time, ay ang Ximending. Ako second time ko na sa Taipei and sa Ximending pa rin kami nag-book. Kasi I love that area, very bustling, ang dami nangyayari. Talagang matutuwa kayo kung kayo ay mahilig sa mga touristy areas kasi napakadaming tourists din dito. I think ito yung area talaga na binubuk ng mga tourists. Share ko lang, this is for 4 nights. So yung accommodation namin, 12,979. So this is room for 3. Okay? So kasama ko yung friends kong si Elaine and Renz na magjowa. As a third wheel, okay lang naman. Wala naman tayong choice. Char. So yung binayaran ko ay nasa 4.3K. 4,327 for me. So okay na din yung hotel namin. Ano naman siya, decent, comfortable, laging nililinis, ganyan. So again, comment ko sa baba yung link. O kung hindi kayo nagbayad ng travel tax nung nagbook kayo ng flight, kailangan nyo magbayad ng travel tax doon mismo sa airport. So yung travel tax, it's worth 1,620 pesos. And as mentioned, may mga bookings tayo via Klook. So you can visit their website, klook.com, or i-download yung kanilang app. Kasi definitely lagi ako nakakatipid kapag nagbubook ako sa Klook ng different activities, ng mga SIM card, ganyan, or any other items. So yung total gastos ko sa Klook ay nasa 4,674. Okay? So i-breakdown natin to. So of course, kailangan nating mag-book ng SIM card. So yung binook ko ay eSIM. So SIM card kasi importante ito para kayo makapag-navigate habang nasa Taipei. Pag kayo ay mawala sa friends ninyo, mabilis kayo mag-chat sa friends ninyo kapag kayo ay may internet.
basta may internet kayo, malaking tulong ito para makapag-search, okay, maging smooth yung travel ninyo, hindi kayo tanong ng tanong, especially may konting language barrier sa Taipei. So yung SIM card, it's 832 pesos. Unlimited na to, guys. Okay, sapat na siya for our 4 days in Taipei. Airport transfers. Share ko lang, late na kaming dumating sa Taipei. Around hating gabi na atak kami dumating sa Taipei. So, kailangan talaga namin magkaroon ng airport transfer, private airport transfer. So, van yung kinuha namin kasi 7 kami. Door to door siya, guys, papuntang hotel from the airport. We're 7. So, it's worth 2,662. So ako, nagati-hati kami, binayaran ko ay 381. Tapos yung pabalik naman, kasi yung flight namin alas 2 a.m. Tip, di na kami naghintay na lang kami sa airport. Di na kami nag-book ng hotel room, of course. Kasi alas 2 na, diba? E di sa airport na lang kayo mag-antay. Yung from hotel to the airport, 4 na lang kami, kasi yung iba nag-stay. Kinabukasan yung flight nila. From hotel to airport, for 4, it's 2,180. So, naghati-hati kami. 436 yung binayaran ko. Very convenient yung airport transfers talaga. And i-contact kayo nila, make sure meron kayong WhatsApp platforms, messaging platforms na pwede para sa mga ganito. Ito naman, activity na pwede nyong i-book, pwede rin hindi. Pero ako kasi and my friends, we wanted to experience the nightlife of Taipei. So, in-experience namin yung pub crawl. Pumunta kami sa iba't ibang bars at iba't ibang clubs in Taipei. So, it's worth 1,407. You get to meet other travelers from different countries. Nakakatuwa kasi may namit akong newlywed couple, same-sex couple, from New Zealand. Tapos ang dami kong na-learn sa kanila about their culture, about their travel experiences. And this one, ito talaga hindi nyo dapat ma-miss, yung Yelyu, Jufen, and Shifen na tour. So yung Yelyu Jeju Park, this is the popular Jeju Park para sa mga rock formations. Nandun yung famous na Queen's Head. Puntahan nyo bago pa siya mawala. Kasi nagiging manipis na yung neck ng rock ni Queen. And then yung Jufen, sabi nila ito daw yung naging inspiration ng setting ng Spirited Away. I felt it was so magical. Shifen, dito naman kayo magpapalipad ng lanterns, okay? For your wishes, pwede kayong mag-wish your aspirations in life. For this tour, tumagal siya ng whole day, it's worth 1,405 on Klook. And then yung Yelyu pala, Yelyu Jeju Park, may additional entrance. Kasi hindi pa bayad yung entrance sa 1,405 na yun. So, pwede din kayo bumili sa Klook. Yung Yelyu entrance, it's worth 213 pesos. Ito guys, yung aking mga Klook bookings. Okay, i-comment ko sa baba yung links ng different activities. Marami pa kayong pwedeng mabook online na activities or items via Klook na magagamit nyo sa Taiwan. You can use my promo code, Dave Gino. Kapag nasa Taiwan na kayo, kailangan nyo din ng Easy Card. So, ito yung card for transportation. Okay? So, this is worth 100 NTD. So, take note guys, yung ginamit kong conversion for this budget vlog ay 1.95. Ito kasi yung naging palitan ko nung nagpapalit ako sa Manila. Easy card, it's worth 195 pesos. And then, yung card lang yon, papaluran nyo pa yon para sa transportation. Okay? But aside from transportation, pwede nyo rin siyang magamit sa convenience store, ganyan. Iswa-swipe nyo lang. So, yung load, nagpa-load ako ng around 585 pesos. And actually, naging sapat na siya sa entire 4 days na yon. Hindi siya nagkulang yung 585 na yon. Nag-Uber din kami one time kasi papunta sa meet-up area for the tour ng Yelyu, Jufen, and Shifen. Kinailangan namin mag-Uber. Pwede rin naman kayo mag-MRT, pero baka malate kami. So, nag-Uber na lang kami. So, from Ximending to the Taipei main station, 4-4. So, nasa 42 to 43 pesos lang yung naging Uber expense ko for that. So, now for food and drinks, of course, you have to experience yung masasarap na pagkain sa Taipei. Isang food heaven ang Taipei guys. Sa dami ng masasarap na pagkain and mga inumin. You know, milk tea, ganyan. Mga Taiwanese chicken, mga dim sum. Yan yung mga dapat nyong ma-experience. And nag-cafe din pala kami dito, yung first ever Cat
cafe. So for food and drinks, yung naging total kong expenses ay 2,634. So ito yung mga meals, yung mga konting pa-snack-snack, tapos drinks. Pinakamura kong nakain doon ay nasa 70 pesos. Yung pinakamahal kong nagastos for food ay 615. Ito ay yung kumain kami sa Din Tai Fung. Okay? Pero this one ay sharing naman. Very sulit na siya. Kasi yung Din Tai Fung, kumain kami sa Taipei 101. This is very famous for its xiaolongbao. They say it's the best xiaolongbao in the world, yung Din Tai Fung xiaolongbao. We're 9 in the group and nag-ambagan kami, so yung ambag ko ay 615. So i-times 9 nyo na lang. Yun yung total naming nagastos sa Din Tai Fung. And of course, need yung night market. So nagpunta kami sa Rauhe Night Market para mag-food trip. May mga Michelin guide na mga pagkain dito, na mga stalls. And favorite ko dito yung parang balls na nasa ice, tapos yung pork bun. So ito yung mga Michelin guide na nakain namin. My friend si Renz, yung jowa ng barkada ko, nilibre niya talaga kami. So shout out sa iyo, Chen. Okay, shout out, maraming salamat sa panlilibre. So si Chen ay isang Taiwanese local. Taiwanese Filipino local sa Taipei. So isa yon sa mga maaring makatulong sa iyo para makatipid kung may good friend kayo na manlilibre sa inyo, diba? Huwag na natin tanggihan ang grasya. Although nakakahiya, we offered several times, pero gusto niya talagang manlibre. So, if he insisted, how can we resist? So, ayun, from flight to the foods and drinks, etc., yung nagastos ko ay nasa 17,913. Okay, so for 18,000, pwede na kayo makapag-Taipei for 4 days and 4 nights. 4 full days ito, guys, ha. Diba? Okay na. Kesa sa ibang bansa na mas mahal, for example, Japan, itry nyo din muna yung mga visa-free countries as of now, okay, para magkaroon din ng tatak yung passport ninyo habang hindi pa kayo nakakabisita sa mga country na may visa. Sabihin nating 18,000 pesos, mabubuhay na kayo sa Taipei. So, of course, bumili din ako ng sapatos, labas sa 18,000. Bumili ako ng sapatos doon kasi mura yung Nike doon na Pegasus. It's worth 5,090 pesos. And namili din ako ng konting pasalubong naman para sa friends and family. So, it's around 1,062 pesos. So, kung bibili kayo ng pasalubong, doon kayo sa Mr. Host sa Ximending. Okay? Pero hindi ko na ito sinama sa 18,000 na kasi baka kayo naman yung people na hindi nagpapasalubong, which is okay lang din. Kasi baka limited talaga yung budget natin na hindi nagsha-shopping, which is okay lang din. Kasi baka gusto lang talaga natin ma-experience yung Taipei or Taiwan. That's okay. Your feelings are completely valid. Sana nakatulong ang vlog na ito para planuhin, mag-budget kayo para sa inyong pinapangarap na Taiwan adventure or Taiwan travel. Pwede nyong mapanood yung iba't ibang Taiwan vlogs ko on my YouTube channel, as in very detailed vlogs. Talagang hinahati-hati ko, sinesegmentize ko para mas detailed yung every experience. And aside from Taiwan, may vlogs din ako for Vietnam, South Korea, Europe. Ayan, nakapunta tayo ng Europe last year, so surreal pa rin na nagawa ko siya. And other countries pa. This is Dave. Thank you so much for watching. Again, yung mga link sa baba, yung promo code, pwede nyo magamit. Thank you so much for watching, and let's live our best life. Sana makarating kayo sa mga pinapangarap nyong bansa. Bye-bye!